Yes, hello. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Once again, welcome here at JR Flores Channel. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. Saan man dako kayo ng mundo naroroon ngayon. Mula Apari hanggang Hulo. Ayan. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito. At para po dun sa mga baguhan pa lamang dito sa aking channel, please don't forget to press the like, share, and subscribe. And of course, our notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga susunod pang mga videos. Ayan. So, paano ba muling ibalik ang tiwala sa taong mahal mo? Yan po ang pag-uusapan natin after this. Paano nga ba muling ibalik ang tiwala sa taong mahal mo? Wala nang mas masakit pa sa nararamdaman natin kung ang taong minahal at pinagkatiwalaan mo ay sinira ang tiwalang binigay mo. Ang pagkawala ng tiwala ay may iba't ibang uri tulad ng pagsisinungaling, pangangaliwa, at pagiging hindi tapat. Kahit saan sa mga yan ay nagbibigay ng sakit sa ating nararamdaman sa puso't isipan. Ang hindi pagiging tapat sa relasyon ay hindi nangangahulugan na katapusan na ng inyong relasyon. Sa ibang tao, ang pagpapalampas at pagtanggap sa isang kasinungalingan at nagkapatawaran ay isa sa mga nagpapatatag ng isang relasyon. Kung meron pang kahalagahan sa iyo ang inyong relasyon at ito ay nakadepende din sa taong sinaktan mo kung patatawarin ka pa niya o hindi. Di ba? Ang relasyon ay madali lamang ayusin, pero depende rin kung muli pang manumbalik o ipanumbalik ang tiwala niya sa iyo. Ang trust ay katulad ng isang pandikit na nag-uugnay sa isang relasyon. Ito ay nagbibigay kapanatagan na nag-uugnay sa inyo ng taong mahal mo. Kung ang relasyon ay nagsisimula, ang tiwala naman ay unti-unti ring nabubuo. Ang proseso ng pagtitiwala ay hindi ganun kadaling mabuo. Para magkaroon ng magandang relasyon, kinakailangan natin ng maganda at isang matatag na pagtitiwala. Pero, paano kung sinira na ng taong mahal mo ang tiwalang ito? Narito po ang 4 na paraan kung paano mo patatawarin at pagkakatiwalaan uli ang taong minsan nanakit at sumira nito. Number 1, patawarin mo ang sarili mo. Ang pinakaimportanteng paraan kung paano mo patawarin ang isang tao ay ang pagpapatawad muna sa sarili mo. Sa pagmuni-muni sa isang pangyayari na talagang makakaisip tayo ng bagay, kung meron din ba talaga tayong nagawang pagkakamali o kakulangan, kahit minsan sinasabi natin sa sarili natin na ginawa naman natin ang lahat. Minsan sa sarili natin, iniisip din natin kung papaano natin gawa ng paraan na hindi na maulit ang ganitong pangyayari sa ating buhay at relasyon. Lagi mong tatandaan na ang ugali ng isang tao ay nasa kanyang sariling kagustuhan at kung sino talaga sila. Hindi kung sino ka. Okay? Number 2, patawarin mo ang ibang tao. Napaka-importante ang pagpapanumbalik sa tiwala mo sa isang tao. Napakahirap man tanggapin na ang pagbibigay tiwala at pagpapatawad sa isang tao dahil gusto natin na sila na mismo ang makaka-realize sa kanilang masamang pag-uugali at hayaan silang gumawa ng paraan
para bumalik ulit ang tiwalang binigay mo sa kanila. Ang kaalaman sa pagpapatawad sa isang tao ay pagbibigay ng kapayapaan sa isang pangyayari sa nakaraan ay mapadali kung nakatuon ang atensyon mo sa isang pangyayari instead na tingnan mo lang ang kanyang ugaling pantaas. Ang pagtingin sa perspective ng isang tao kung ano ang kanyang nagawa na kabutihan ay nakakabuti kaysa tingnan mo kung sino siya. Alamin mo muna o alamin mo ang mga bagay na magaganda na nagawa niya o nagawa niya, hindi yung isang pagkakamali niya. Okay? Number 3, pagkatiwalaan mo ang iyong sarili. Mahirap pagkatiwalaan ang isang tao kung hindi mo alam paano pagkatiwalaan ang sarili mo. Maniwala ka sa sarili mo kung paano at ano ang dapat mong gawin para tanggapin ang katotohanan na nangyari. Lagi mong itatak sa isipan mo na ang nangyari ay nangyari na. Ang magandang gawin lamang ay tanggapin ang katotohanan. Sa pagtanggap ng katotohanan ay kasabay din sa pagtitiwala na tama ang desisyon na gagawin mo na patawarin siya. Sa pamamagitan nito, matatanggap mo at mapapangako mo sa sarili mo na hindi na niya ulit gagawin ang ganitong bagay sa buhay niya. Diba? Number 4, pagkatiwalaan mo ang ibang tao. Kung meron ka ng tiwala sa sarili mo, oras na siguro para pagkatiwalaan mo naman ang ibang tao. Ang pagsisinungaling sa isang relasyon ay hindi ganun kadaling tanggapin. Kinakailangan nating dumaan sa proseso na pagtanggap sa kung ano ang nangyari. Diba? Pero, ang pagtitiwala ulit sa ibang tao ay ang maglalabas sa iyo sa rehas ng hindi pagtitiwala sa iba. Hindi ganun kadaling tanggapin ang pangyayari, pero isipin mong mabuti, bakit kaya niya nagawa iyon? Ang pagbibigay ng tiwala ay kinakailangan din ng malaking pag-unawa. Pagiging matatag sa loob na hindi na niya ulit gagawin ang mga bagay na alam mong makakasira ulit sa inyong relasyon. Relationships are vital to our well-being and quality of life. Without the difficult items, we would be able to appreciate the good times. Working through a ruptured relationships offers you the opportunity to grow as a person and perhaps find a deeper meaning in the relationship itself. Ang relasyon ay pagpapatubo ng isang tanim. Kailangan mo itong alagaan at paglaanan ng oras para magkaroon ng magandang bunga sa hinaharap. Tambakan mo ng magagandang pangyayari para magiging maganda ang inyong pundasyon. At ang pinaka-importante, always put God in the center of your relationship dahil ito lamang po ang pinakamatibay at pinakamatatag na pundasyon para sa ating ikabubuti ng ating relasyon. Okay? So once again, maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ay may naibigay akong konting aral po sa ating mga naging topic ngayong araw na ito. Once again, mega love shoutout po sa inyong lahat and thank you for watching guys.